Noong unang panahon, bago sumabog ang malaking baha sa buong mundo at bago dumating ang hatol ng Diyos sa sangkatauhan, may isang lalaking pinili ng Diyos. Ang lalaking ito ay kilala sa kanyang karunungan at kakayahan sa paggawa, at siya ay nakatagpo ng biyaya sa harap ng Panginoon. Pinayagan siyang masaksihan ang mga lihim ng langit, ang pinakamataas na mga kaharian kung saan nananahan ng Diyos. Kaya't naging saksi siya sa walang hanggan at hindi nagbabagong mundo ng makapangyarihan sa lahat. Ipinakita sa kanya ang mga lugar kung saan naninirahan ang mga anghel na may maraming mata, mga nilalang na higit na kumikislap kaysa sa araw. Nakita niya ang trono na hindi maaabot, na napapalibutan ng walang katapusang liwanag, ang mga patong-patong ng paglikha na inayos sa perpektong pagkakasunduan, at narinig ang mga awit na hindi maipaliwanag ng mga kerubin. Nasaksihan niya ang mga kababalaghan ng Diyos na hindi pa nakita ng sinumang tao. Ang kanyang pangalan ay Enoch, anak ni Jared, at siya ang nagbahagi ng katotohanan tungkol sa 10 antas ng langit. Dinala siya ng Panginoon sa mga kaitaasan, at ang lahat ng kanyang nasaksihan ay isinulat sa tinatawag na ikalawang aklat ni Enoch. Ganito nagsimula ang kanyang paglalakbay sa langit. Ikinuwento ni Enoch na nang siya ay umabot ng 165 taon, nagkaroon siya ng anak na si Methuselah. Pagkatapos, nabuhay pa siya ng 200 taon, kaya ang kanyang kabuuang edad ay 365 taon. Sa unang araw ng isang bagong buwan, nag-iisa si Enoch sa kanyang bahay, nakahiga sa kanyang kama. Habang natutulog, naramdaman niya ang isang malalim at nakakabagabag na lungkot na dumaloy sa kanyang puso. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga mata kahit na siya ay natutulog, kahit hindi niya nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng nararamdaman o kung ano ang mangyayari. Maya-maya, 2 kamanghamanghang mga nilalang ang dumating. Hindi sila katulad ng sinumang tao na nakita niya, matangkad at maharlika. Ang kanilang mga mukha ay kumikislap na parang araw. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab na parang apoy, at mga apoy ang lumalabas mula sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mga kasuotan ay kumikislap sa lilim ng kulay lila. Ang kanilang mga pakpak ay kumikislap ng higit pa sa ginto, at ang kanilang mga kamay ay kasing puti ng niyebe. Nakatayo sila sa tabi ng kanyang kama at tinawag siya sa pangalan. Nagising si Enoch at nakita sila ng malinaw. Bumiyahe siya ng may takot at nagbago ang kanyang mukha dahil sa takot. Pinayapa siya ng mga lalaki at sinabi, "Huwag kang matakot, Enoch. Kami ay ipinadala ng walang hanggan na Diyos sa iyo. Ngayon, ikaw ay aangat patungong langit kasama namin. Ngunit una, kailangan mong sabihin sa iyong mga anak at sa lahat ng tao sa iyong bahay kung ano ang dapat nilang gawin sa iyong pagkawala. Walang sinuman ang dapat maghanap sa iyo hanggat hindi ka ibinalik ng Diyos." Agad na sumunod si Enoch. Umalis siya sa kanyang bahay at pumunta sa pintuan tulad ng utos. Tinawag niya ang kanyang mga anak, si Methuselah, Rahim at Gadad, at ibinahagi sa kanila ang lahat ng mga ipinahayag ng misteryosong mga lalaki. "Makinig kayong mabuti mga anak ko," sabi ni Enoch. "Hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung ano ang naghihintay sa akin. Kaya't hinihikayat ko kayo ngayon, huwag kayong tumalikod sa Diyos dahil sa mga walang halaga o maling kapangyarihan na hindi lumikha ng langit o lupa. Ang mga bagay na iyon at sino mang sumasamba sa mga iyon ay mawawala. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas ng loob at tulungan kayong mabuhay ng may paggalang sa Kanya." Nagpatuloy siya, "Walang sino man ang dapat maghanap sa akin hanggat hindi ako ibinalik ng Panginoon." Matapos sabihin ito, dinala siya ng mga anghel. Inangat siya gamit ang kanilang mga pakpak at dinala siya sa unang antas ng langit kung saan siya ipinatong sa mga ulap. Tumingala siya at nakita ang higit pang bahagi ng kalangitan, lampas sa kayang makita ng mata.
Doon, sa unang langit, ipinakita nila sa kanya ang isang napakalaking dagat, mas malaki pa kaysa sa mga karagatang nasa mundo. Dinala siya sa harap ng mga matatanda at lider na namamahala sa mga bituin at nakita niya ang 200 anghel na namamahala sa mga bituin at gumagabay sa kanilang paggalaw sa langit. Ang mga anghel na ito ay lumilipad gamit ang kanilang mga pakpak at umiikot sa mga landas ng mga naglalakbay. Habang siya ay tumingin pababa, nakita ni Enoch ang mga imbakan ng niebe at ang mga anghel na nagbabantay sa mga ito, matitindi at malalakas. Nakita niya kung saan nagmula ang mga ulap at kung saan sila bumabalik. Pagkatapos, ipinakita sa kanya ang silid na nag-iimbak ng hamog, parang langis ng oliba, at ang itsura nito ay sumasalamin sa kagandahan ng lahat ng mga bulaklak ng mundo. May mga anghel na nagbabantay sa mga lugar na ito. Kontrolado nila kung kailan ito magbubukas at magsasara. Sunod, dinala siya ng mga anghel sa ikalawang langit. Dito, ang dilim ay mas malalim kaysa sa anumang madilim na lugar sa mundo. Nakita niya ang mga nilalang na nakabitin sa dilim na iyon, mga bilanggo na naghihintay ng isang makapangyarihan at walang katapusang paghuhusga. Ang mga anghel na ito ay mas nakakatakot kaysa sa dilim mismo at sila ay umiiyak ng walang tigil. Tinanong ni Enoch ang kanyang mga gabay, bakit ang mga espiritu na ito ay nagdurusa ng walang tigil? Sumagot sila, sila ang mga nagtalikod sa Diyos. Sinunod nila ang kanilang sariling mga nais at naghimagsik kasama ang kanilang pinuno na nakagapos sa mga tanikala sa ikalimang langit. Nararamdaman ni Enoch ang malalim na lungkot para sa kanila. Binati siya at nagmakaawa, lingkod ng Diyos, mangyaring ipagdasal kami. Ngunit sumagot si Enoch, ako ay isang mortal lamang, paano ko ipagdarasal ang mga anghel? Hindi ko nga alam kung ano ang mangyayari sa akin o kung sino ang magdarasal para sa akin. Pagkatapos nito, dinala siya ng mga gabay sa ikatlong langit at inilagay siya doon. Habang tinitingnan niya ang paligid, nakita niya ang isang lugar na puno ng mga kababalaghan na hindi pa nakita ng sinuman. Ang mga puno roon ay namumunga ng mga prutas na may matamis na amoy, at ang mga pagkain na kanilang ipinanganak ay tila sumasabog ng kagalakan at bango. Sa gitna ay nakatayo ang puno ng buhay, kung saan nagpapahinga ang Panginoon kapag bumisita siya sa paraiso. Ang punong ito ay higit pa sa kagandahan. Ang amoy nito ay nakakahumaling at natatakpan ito ng mga kulay tulad ng ginto, crimson at apoy, kumikislap sa lahat ng direksyon. Nagbunga ito ng bawat uri ng prutas. Ang mga ugat nito ay nakatanim sa isang hardin sa pinakadulong bahagi ng mundo at ang paraiso ay nasa isang kaharian sa pagitan ng mga bagay na pwedeng mabulok at ng mga bagay na hindi maaaring mabulok. 2 bukal ang dumadaloy mula sa lugar na ito, isa na may honey at gatas, ang isa pa na may langis at alak. Ang mga bukal na ito ay naghihiwalay sa 4 na ilog na dahan-dahang dumadaloy sa paraiso ng Eden. Sa huli, umabot sila sa buong mundo, kumpleto ang siklo tulad ng ibang mga elemento ng kalikasan. Walang punong walang bunga sa lugar na ito at ang bawat lugar ay umaapaw sa pagpapala. 300 anghel na kumikislap ang nagbabantay sa hardin, ang kanilang mga tinig ay hindi tahimik. Sila ay umaawit ng maganda at patuloy, binibigyan ng Panginoon ng paggalang sa lahat ng oras. Sumigaw ako, talaga namang napakaganda ng lugar na ito. Sumagot ang mga kalalakihan sa aking tabi, Enoch, ang lugar na ito ay inihanda para sa mga nanatiling tapat sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sila ang mga tumalikod sa masama, naghuhusga ng makatarungan, nagbabahagi ng pagkain sa mga nagugutom, nagpapakain sa mga nangangailangan, tumutulong sa mga mahihina at nag-aalaga sa mga ulila.
Namumuhay sila ng tapat sa harap ng Diyos at sumasamba lamang sa Kanya. Ito ang walang hanggang tahanan na naghihintay para sa mga ganitong tao. Pagkatapos dinala ako ng 2 lalaking iyon sa hilagang bahagi kung saan nakita ko ang isang nakakatakot na lugar. Puno ito ng mga nakakatakot na tanawin, makapal na dilim at malalim na mga anino na walang kahit na isang liwanag. Isang matinding apoy lamang ang patuloy na nagliliyab, umaakyat mula sa isang naglalagablab na batis. Ang buong lugar ay puno ng matinding init at matinding lamig, uhaw at panginginig. Ang mga tanikala roon ay malupit at ang mga anghel na nagbabantay ay matitindi at walang awa. May dala silang mabagsik na mga sandata at nagpapatuloy ng walang katapusang pagpapahirap. Sumigaw ako, nakakatakot ang lugar na ito. Sumagot ang mga lalaki, ito ang tadhana ng mga tumalikod sa Diyos, mga gumagawa ng hindi natural na kasalanan, mga nagtuturo sa mga bata ng masasamang gawain, mga gumagamit ng salamangka, nag-iensayo ng madilim na mahika at nagmamalaki sa paggawa ng masama. Ito ay para sa mga sinungaling, nagnanakaw, nagpapalaganap ng inggit at galit, mga pumatay, nagmumura, mga nagsasamantala sa mahihirap para sa kita, at mga nag-aabandon sa mga gutom at mga hubad. Sila ang mga hindi nakilala ang kanilang lumikha, mga sumamba sa mga patay na idolo, mga bagay na walang hininga o pandinig, mga Diyos na nilikha ng kamay ng tao. Ito ang paghuhusga na itinakda para sa kanila. Ang lugar na ito ay ang kanilang walang hanggang gantimpala. Pagkatapos, dinala nila ako pataas sa 5 antas ng langit, kung saan nakita ko ang mga landas at kumikislap na galaw ng araw at buwan. Pinagmamasdan ko kung paano sila gumagalaw at inihahambing ang kanilang liwanag. Ang araw ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa buwan. Gumagalaw ito sa kahabaan ng landas nito nang may nakakagulat na bilis. Parang hangin na hindi humihinto araw at gabi. Gumagalaw ito kasama ang 4 na malalakas na bituin. Bawat isa ay napapalibutan ng 1,000 maliliit na bituin, 4 na bituin sa bawat gilid ng landas ng araw. Sa kabuuan, 8,000 bituin ang sumusunod sa araw bawat araw. 5 belas na legyon ng mga anghel ang naglilingkod dito at sa gabi, 1,600 na pakpak na mga nilalang ang lumalabas kasama ang mga anghel sa unahan ng landas ng araw patungo sa naglalagablab na liwanag. 100 anghel ang nagpapaliwanag ng araw at nagpapatuloy nitong magningning. Nakakita rin ako ng iba pang mga lumilipad na nilalang na nauugnay sa araw. Tinawag silang mga phoenix at chalkidri, kamangha-manghang mga nilalang. Ang kanilang mga paa, buntot at ulo ay katulad ng sa leon at ang kanilang mga katawan ay kumikislap na parang bahaghari. Sila ay malalaking nilalang, may 900 unit ang kanilang laki. Bawat isa ay may 12 pakpak tulad ng mga anghel. Ang mga nilalang na ito ay nananatili malapit sa araw, nagdadala ng init at kahalumigmigan tulad ng ipinag-utos ng Diyos. Ang araw ay sumisikat sa ilalim ng langit at dumadaan sa landas nito sa ilalim ng lupa. Ang mga sinag nito ay patuloy na kumikislap. Dinala ako ng mga lalaki patungong silangan at inilagay sa mga pintuan kung saan nagsisimula ang araw sa kanyang araw-araw na paglalakbay. Dito, ang araw ay sumusunod sa pattern na itinakda ng mga panahon at ang siklo ng mga buwan na bumubuo sa 1 taon, binibilang ang mga oras ng araw at gabi. Nakita ko ang 6 na bukas na pintuan, bawat isa ay may eksaktong 61 at 1 kapat na stadya ang lapad. Inusisa ko ito ng mabuti at naunawaan na ito ang mga pintuan kung saan ang araw ay sumisikat at lumulubog tuwing buwan. Dumadaan ito sa mga pintuang ito ng pantay-pantay, bumabalik sa kabaligtaran ng pagkakasunod-sunod habang ang mga panahon ay nagbabago. Ang pattern na ito
ay nakukumpleto ang buong taon pagkatapos ng 4 na panahon. Pagkatapos, dinala nila ako patungong kanlurang bahagi at ipinakita ang 6 pang pintuan na kasing bilang ng mga nasa silangan. Ito ang mga pintuan ng paglubog ng araw na tumutugma sa parehong bilang ng mga araw, 365 at isang kapat. Ang araw ay lumulubog sa mga pintuang kanlurang ito at itinatago ang liwanag nito. Iniiwan ang alaala ng kislap nito sa ilalim ng lupa. Bagaman, ang kanyang kumikislap na korona ay nananatili sa langit kasama ang Panginoon. 400 anghel ang nagbabantay dito. Samantala, ang araw ay dumadaan sa isang gulong sa ilalim ng lupa at nagpapahinga ng 7 dakilang oras sa gabi. Ang kalahati ng landas nito ay ginugol sa ilalim at sa 8 oras, malapit na itong magbalik sa silangan, dinala ang kanyang liwanag at kislap. Sa oras na iyon, ang araw ay nagliliyab ng mas matindi kaysa sa apoy. Pagkatapos, ang mga phoenix at chalkidri, mga espesyal na nilalang ng araw, ay nagsimulang umawit. Ang lahat ng mga ibon ay nagpapalipad ng kanilang mga pakpak nang may kagalakan, ipinagdiriwang ang tagapagdala ng liwanag. Sa utos ng Panginoon, ang mga nilalang ay umawit. Ang tagapagdala ng liwanag ay dumating upang magningning sa buong mundo. Ang Diyos ng umaga ay lumitaw na nirepresenta ng mga sinag ng araw, at ang araw mismo ay muling sumikat upang magbigay liwanag sa mundo. Magkasama nilang pinapaliwanag ang mundo. Ipinakita sa akin ng mga lalaki kung paano nasusukat ang mga galaw ng araw at kung paano ito dumadaan sa mga espesyal na pintuang ito. Ito ang mga pintuang sumusubaybay sa mga oras ng taon. Kaya't ang araw ay itinuturing na isang makapangyarihang nilikha na may buong siklo ng 28 taon bago magsimula ulit. Pagkatapos ay ipinahayag ng mga lalaki ang isa pang misteryo. 12 malalaking pintuan ang dumaan mula kanluran patungong silangan, kung saan ang buwan ay dumadaan sa mga takdang oras nito. Ang buwan ay dumadaan sa unang pintuang kanlurang katabi ng pintuan ng araw at nananatili doon ng eksaktong 31 araw. Ang ikalawang pintuan ay nagpapanatili rin nito ng 31 araw. Ang ikatlo ay 30. Ang ikaapat ay 30. Ang ikalima ay 31. At ang ikaanim ay muli ng 31. Nanatili ito ng 30 araw sa ikapitong pintuan, pagkatapos 31 sa ikawalo, 31 sa ikasiyam, 30 sa ikasampu, 31 sa ikalabing-1 at 28 araw sa ikalabindalawang pintuan. Dumadaan ito sa mga pintuang kanlurang tulad ng pagpasok nito sa mga pintuang silangan. Nakatapos nito ang 365 at isang kapat na araw ng solar na taon. Samantala, ang lunar na taon ay may lamang 354 na araw, kaya't kulang ito ng 12 araw kumpara sa landas ng araw. Ang mga nawawalang araw ay tinatawag na mga lunar epoch ng taon. Sama-sama, ang buong siklo ay bumubuo ng isang granding panahon ng 532 taon. Isang kapat na araw ang nawawala bawat taon sa loob ng 3 taon at pagkatapos ay idaragdag sa ika-4 na taon upang punan ang oras. Sa unang 3 taon, ang karagdagang oras ay hindi isinasama sa mga araw dahil maaari nitong guluhin ang balanse ng taon na nagiging sanhi ng 2 buwan na lumalaki at 2 na lumiit ang haba. Kapag natapos na ng araw ang paglalakbay nito sa mga pintuang kanlurang, babalik ito sa silangan, papunta sa liwanag. Ang siklong ito ay nagpapatuloy araw at gabi, umiikot sa ilalim ng lahat ng mga patong ng langit, mas mabilis kaysa sa anumang hangin, espiritu, likas na puwersa, o lumilipad na anghel. Ang bawat anghel ay gumagalaw gamit ang 6 na pakpak at sumusunod sa isang landas na inuulit bawat 19 na taon sa 7 siklo. Sa gitna ng langit,
Nakita ko ang mga mandirigmang langit na pinupuri ang Panginoon gamit ang mga tambol at instrumentong pang-string. Ang kanilang mga tinig ay hindi tumitigil. Umaawit sila ng matamis at iba't ibang harmonies, kaya maganda na lampas pa sa paglalarawan. Ang mga melodya ay nakakamangha at nagdulot sa akin ng malaking kaligayahan habang ako'y nakikinig. Pagkatapos, dinala ako ng mga lalaki sa ikalimang antas ng langit. Doon nakita ko ang hindi mabilang na mga makapangyarihang nilalang na tinatawag na Grigori. Sila ay mukhang tao, ngunit mas malalaki. Mas malaki pa kaysa sa pinakamataas na mga higante. Ang kanilang mga mukha ay mukhang pagod at tuyo at hindi sila nagsasalita. Walang pagsamba na nangyayari sa langit na ito. Tanong ko sa mga lalaking kasama ko, bakit sila mukhang malungkot at tahimik? Bakit walang pagsamba dito? Sumagot sila, sila ang mga Grigori na kasama ang kanilang pinuno na si Saturnael ay tumalikod sa Panginoon ng liwanag. Ang iba pa tulad nila ay nakabilanggo sa malalim na dilim sa ikalawang langit. 3 sa kanila ay minsang bumaba mula sa trono ng Diyos patungo sa isang lugar na tinatawag na Urban, kung saan nilabag nila ang kanilang mga banal na pangako sa mga dalisdis ng Hiliman. Nakita nila kung gaano kaganda ang mga anak ng tao at kinuha nila ang mga ito bilang mga asawa. Ikinalat ang kasamaan sa mundo sa kanilang mga gawain. Namuhay sila ng masama, lumikha ng kaguluhan at ang kanilang mga anak ay mga higante, malalaki at marahas na nilalang. Dahil dito, hinusgahan sila ng Diyos ng matindi. Ngayon, sila ay nagluluksa para sa kanilang mga nahulog na kapatid at haharap sa parusa sa huling araw ng Panginoon. Nagsalita ako sa mga Grigori at sinabi, nakita ko ang inyong mga kapatid at ang mga kahihinatnan ng kanilang mga gawain. Nagdasal ako para sa kanila, ngunit hinatulan sila ng Diyos na manatili sa ilalim ng lupa hanggang sa katapusan ng mundong ito. Tinanong ko sila, bakit kayo naghintay dito ng tahimik imbes na maglingkod sa Panginoon? Bakit hindi kayo bumalik upang parangalan siya bago siya tuluyang magalit? Nakinig sila sa sinabi ko at nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng 4 na dibisyon ng langit. Habang ako ay nakatayo kasama ang 2 lalaki, biglang tumunog ang 4 na trumpeta ng malakas. Nagsimula ang mga Grigori na umawit ng sabay-sabay sa isang tinig, isang masalimuot at malungkot na tunog na umabot sa harap ng Diyos. Pagkatapos nito, dinala ako ng mga lalaki sa ika-6 na langit. Doon nakita ko ang 7 pangkat ng kumikislap na mga anghel. Lahat ay magaganda at kumikislap. Ang kanilang mga mukha ay mas maliwanag pa kaysa sa araw at sila ay magkapareho sa hitsura, ugali at kasuotan. Ang mga anghel na ito ay namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan. Binabantayan nila ang galaw ng mga bituin, ang pagbabago ng buwan, ang landas ng araw, at ang tamang balanse ng buong mundo. Kapag nakikita ng mga anghel na may maling gawain, nag-i-issue sila ng mga utos at nagbibigay ng gabay. Sa pamamagitan ng malalakas, magagandang awit at mga kantang papuri, patuloy silang naglilingkod sa Panginoon. Sila ang mga arkanghel, mas mataas kaysa sa ibang mga anghel na nagbabantay sa lahat ng buhay sa langit at sa lupa. May mga anghel din na itinalaga upang magbantay sa mga panahon at taon. Iba na nag-aalaga sa mga ilog at dagat. Ang iba naman ay responsable sa mga bunga ng lupa. At ang iba ay nag-aalaga sa bawat talbos ng damo, nagbibigay ng pagkain sa lahat ng nilalang. May ilan ding mga anghel na may tungkulin sa pag-record ng mga kaluluwa ng tao, nagsusulat ng lahat ng kanilang mga gawain at buhay sa harap ng Diyos. Kasama nila ang 6 na phoenix, 6 na kerubin at 6 na nilalang na may 6 na pakpak. Sila ay umaawit ng sabay-sabay, patuloy, at may mga tinig na hindi matutumbasan ng mga salita.
Nagsasaya sila sa harap ng trono ng Panginoon. Pagkatapos dinala ako ng 2 lalaki sa mas mataas na antas sa ikapitong langit. Doon nakita ko ang isang napakaliwanag na liwanag at napakaraming hukbo ng naglalagablab na arkanghel. Kasama ang mga hindi nakikitang puwersa, mga kapangyarihan, mga pinuno, mga otoridad, mga kerubin, mga serapin at mga trono, mga nilalang na puno ng mata at liwanag. Mayroong 9 na dibisyon sa kabuuan, ang mga ranggo ng makalangit na liwanag. Ako ay napuno ng takot at nagsimulang manginig. Ngunit sinabi ng mga lalaki na naggabay sa akin, "Magpakatatag ka, Enoch, huwag kang matakot." Pagkatapos ipinakita nila sa akin ang Panginoon na nakaupo sa malalayong trono. Tinanong ko kung ano ang nasa kabila ng trono. Ano ang naroroon sa ika-10 langit? Sumagot sila, "Diyan nakatira ang Diyos." Sa Hebreo, ang ika-10 langit ay tinatawag na Aravot. Dito, nagtitipon ang lahat ng makalangit na nilalang nakatayo sa 10 hakbang ayon sa kanilang mga ranggo. Yumuyuko sila sa harap ng Panginoon. Pagkatapos ay masaya nilang bumabalik sa kanilang mga lugar, umaawit ng malumanay at pinapuri siya sa walang katapusang liwanag. Sa paligid ng trono ay nakatayo ang mga kerubin at serapin, mga nilalang na may 6 na pakpak at maraming mata na hindi umaalis. Nakatayo sila sa harap ng Diyos, ginagawa ang kanyang kalooban, pumapaligid sa kanyang trono, umaawit ng malumanay na tinig. Banal, banal, banal ang Panginoon, pinuno ng mga hukbo. Ang langit at lupa ay puno ng iyong kaluwalhatian. Nang makita ko lahat ng ito, sinabi ng mga lalaki, "Enoch, hanggang dito lamang kami inutusan na gabayan ka." Pagkatapos ay umalis sila at ako ay naiwan mag-isa sa dulo ng ikapitong langit. Ako ay natakot, napaluhod sa lupa at nagsabi, "Ano ang nangyari sa akin?" Pagkatapos ay nagpadala ang Panginoon ng isang maganda at makapangyarihang nilalang, si Gabriel, ang arkanghel. Sinabi niya, "Magpakatatag ka, Enoch, huwag kang matakot. Halika at tumayo sa harap ng Panginoon magpakailanman." Ngunit sumagot ako sa aking sarili, "Panginoon, ang aking kaluluwa ay halos umalis na sa takot. Nagtitiwala ako sa mga lalaking nagdala sa akin dito. Akala ko sila ay gagabay sa akin sa harap mo." Pagkatapos, binangon ako ni Gabriel na parang dahon na tinatangay ng hangin at dinala ako sa harap ng mukha ng Panginoon. Tumingin ako at nakita ang ika-8 langit na tinatawag na Muzalot sa Hebreo. Ito ang namamahala sa mga pagbabago ng mga panahon, tuyo at basa, at naglalaman ng 12 konstelasyon sa langit, sa itaas ng ikapitong langit. Pagkatapos ay nakita ko ang ika-9 na langit na kilala sa Hebreo bilang Kutsabim. Dito matatagpuan ang mga tahanan ng 12 zodiac signs sa kalangitan. Sa wakas, narating ko ang pinakamataas na lugar, ang ika-10 langit na tinatawag na Aravot. Tumingin ako at nakita ang mukha ng Panginoon. Ito ay tulad ng kumikislap na bakal na kinuha mula sa apoy. Kumikinang na may mga alab at sumisikat ng maliwanag. Ganoon ang itsura ng kanyang mukha. Ngunit ang presensya ng Panginoon ay higit pa sa mga salita, kamangha-mangha, makapangyarihan at nakakatakot sa pinakamalalim na paraan. Sino ako upang ilarawan ang hindi maipaliwanag na presensya ng Panginoon o magsalita tungkol sa kanyang kahanga-hangang mukha? Hindi ko masimulan bilangin ang mga utos na ibinibigay niya o ang hindi mabilang na mga tinig na nagmumula sa kanya. Ang kanyang trono ay napakalaki, hindi ginawa ng mga kamay ng tao at hindi ko kayang sukatin ang bilang ng mga makalangit na nilalang na nakapaligid sa kanya. Mga legyon ng kerubin at serapin na umaawit ng walang katapusan. Ang kanyang kagandahan ay hindi nagbabago at ang kanyang kaluwalhatian ay lampas sa imahinasyon. Lubos akong napuno ng takot, napaluhod sa lupa at yumuko sa kanyang harapan.
Pagkatapos nagsalita ang Panginoon sa akin gamit ang kanyang mga labi na nagsabi, "Magpakatatag ka, Enoch, huwag kang matakot, tumayo at harapin mo ako magpakailanman." Sa sandaling iyon, dumating si Arkanghel Michael at binangon ako, dinala ako sa harap ng mukha ng Panginoon. Pagkatapos, tumingin ang Panginoon sa kanyang mga makalangit na lingkod at bilang isang pagsubok sinabi, "Hayaan si Enoch na manatili sa aking presensya magpakailanman." Yumuko ang mga maringal na nilalang sa Panginoon at sumagot, "Maging ayon sa iyong salita." Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Michael, "Tanggalin ang mga damit ni Enoch mula sa lupa. Pahiran siya ng aking mabangong langis at bihisan siya ng mga kasuotan ng aking kaluwalhatian." At ginawa ni Michael ang iniutos ng Panginoon. Pahiran niya ako at ang kislap mula sa langis ay mas maliwanag kaysa sa anumang malalaking ilaw. Ito ay banayad tulad ng hamog na may matamis at nakakaaliw na amoy, kumikislap na parang sikat ng araw. Nang tumingin ako sa aking sarili, ako ay nagmistulang isa sa mga magagandang nilalang. Pagkatapos, tinawag ng Panginoon ang isa sa kanyang mga arkanghel na ang pangalan ay Prabuil. Siya ay mas mabilis sa karunungan kaysa sa lahat ng iba pa at nagtatala ng lahat ng mga gawain ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Ibigay mo ang mga aklat mula sa aking mga silid-imbakan at isang panulat na mabilis magsulat. Ibigay mo ito kay Enoch. Ibigay mo ang pinakamaganda at pinakakomportabling mga scroll mula sa iyong kamay." Sinimulan ni Prabuil na turuan ako ng lahat tungkol sa mga langit, ang mundo at ang dagat, tungkol sa lahat ng mga elemento at kung paano sila gumagalaw. Ipinaliwanag niya ang kulog at ang mga pattern nito, ang mga landas ng araw at buwan, kung paano sila nagbabago, ang mga bituin at ang kanilang mga panahon, ang mga taon, araw at oras, ang pag-angat ng mga hangin, ang bilang ng mga anghel, at kung paano nabubuo ang kanilang mga awit. Tinuruan niya ako tungkol sa buhay ng tao, ang mga wika ng bawat awit, ang mga batas, turo, at lahat ng matamis na papuri na tamang malaman. Lahat ng sinabi ko ngayon ay ipinakita sa akin ni Prabuil. Sinabi niya, "Umupo ka at isulat ang bawat kaluluwa na isisilang at ang mga lugar na inihanda para sa bawat isa sa kanila magpakailanman. Ang bawat kaluluwa ay pinlano bago pa man ginawa ang mundo. Bawat isa ay ipinag-ugnay sa isa pang kaluluwa para sa 30 araw at 30 gabi. Kaya't isinulat ko ang lahat ng bagay ng maingat at kumpleto, 366 na aklat sa kabuuan." Pagkatapos, tinawag ako ng Panginoon at sinabi, "Enoch, umupo ka sa aking kaliwang bahagi sa tabi ni Gabriel." Yumuko ako sa kanya at nagsalita siya muli, "Minamahal kong Enoch, lahat ng nakikita mo, lahat ng nilikha at natapos, ay ipinapaabot ko sa iyo. Bago pa man may umiiral, bago pa nagsimula ang oras, nilikha ko ang lahat ng bagay mula sa wala. Dinala ko ang hindi nakikita sa paningin, ang espiritual sa pisikal. Makinig ka ng mabuti, Enoch, at tanggapin ang aking mga salita. Hindi ko ito ibinahagi sa aking mga anghel. Hindi ko ipinakita sa kanila kung paano sila nagkaroon, ni kung gaano kalawak ang aking walang hanggan kaharian. Hindi nila nauunawaan kung paano ko nilikha ang lahat ng bagay. Ito ay ibinubunyag ko sa iyo ngayon. Bago pa man makita ang anuman, ako lamang ang dumaan sa hindi nakikitang kaharian, mula sa isang dulo hanggang sa kabila, tulad ng araw na dumadaan sa kalangitan mula silangan patungong kanluran at bumabalik muli. Ngunit kahit ang araw ay nakakahanap ng pahinga sa paglalakbay nito, ako, subalit ay hindi nakatagpo ng pahinga sapagkat ako ay bumubuo ng lahat ng bagay, naglalatag ng pundasyon para sa magiging nakikita balang araw. At kaya't natapos ang kahangahangang paglalakbay ni Enoch sa 10 langit. Dumaan siya sa mga makinang nakaharian ng kaluwalhatian,
dumaan sa mga bilangguan ng mga nahulog na anghel, tumayo sa pagitan ng mga imbakan ng mga bituin at narating ang trono ng Diyos mismo. Ipinakita sa kanya ang mga bagay na lampas sa pag-unawa ng tao. Nasaksihan niya ang estruktura ng lahat ng nilikha, ang kapalaran ng mga naghimagsik at ang walang hanggang gantimpala na ipinangako sa mga tapat. At sa lahat ng ito, isang mensahe ang hindi maikakaila. Ang Diyos ang namumuno sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Si Enoch ay hindi pinili para lamang sa kanyang sarili, kundi upang itala ang mga pangitain na ito para sa bawat henerasyon sa hinaharap, isang mensahe na puno ng babala, ng pag-asa at ng banal na layunin. Ngayon, naiwan tayo ng isang pagpipilian. Ano ang gagawin natin sa paghayag na ito? Maghahangad ba tayo ng katuwiran at maghahanda para sa walang hanggang kaharian? O tatalikod tayo, binabaliwala ang katotohanan na nahayag na? Ang aklat ni Enoch ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kanyang katarungan at sa kanyang hindi nagbabagong plano. Naway maglakad tayo sa pananampalataya at maghanap ng Panginoon upang balang araw tayo rin ay tumayo sa kanyang harapan, nakasuot ng kaluwalhatian tulad ni Enoch. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kahanga-hangang paglalakbay na ito sa 10 langit ni Enoch. Kung nahanap mong makabuluhan ang video na ito, paki-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa mga misteryo ng Biblia. Hanggang sa susunod, naway pagpalain at protektahan ka ng Panginoon. Shalom.